Malapit na ba tayo sa mansyon? Nakangiting tanong ni Adeline. Ang totoo, hindi siya excited para sa event. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kaunti pa ring kirot sa bandang dibdib niya. Tumango si Jacob pero hindi siya napansin ni Adeline dahil may iniisip ito. Hindi naman na to bago para sa iyo, Adeline, hindi ba? Hindi ito ang unang beses na pinili niya si Cynthia. Alam mo naman noon pa man na siya talaga ang greatest love ni Lennon. Alam mo rin na siya ang wife material ng ama na anak mo. Maging masaya ka na lang para sa kanila. Meron ka namang Noel. Sapat na siya para maging masaya ka. Sapat ng pagmamahal niya para magpatuloy sa buhay. Kaya mo yan, Adeline. Kaya mo yan. Kinalbit ni Jacob si Adeline. Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo naman ako pinapansin. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Share mo naman. Komento niya. Sorry ha. Malapit na pala tayo. Iniisip ko lang si Noel. Sana tulog na siya sa mga oras na to. Ani Adeline. Nahihiya siyang aminin kay Jacob na naisip pa rin niya si Lennon. Welcome po sa mansyon ng mga Lee, Mr. and Mrs. Tolentino. Bati ng gwardiya sa mag-asawang nasa unahan ni na Adeline at Jacob. Nang makaalis na ang mag-asawa ay kinindatan ni Jacob ang guard. Good evening, Manong. You look great tonight, bati ni Jacob. Good evening po, Sir Jacob. Kanina pa po kayo hinihintay ni na Senyor. Tugon ng gwardiya. Kumunot ang kanyang noo nang makita niya si Adeline. Sino po pala ang magandang dilag na kasama niyo? Hanapin ko lang po sa listahan ng kanyang pangalan. Aniya kahit alam na niya ang buong pangalan ni Adeline. Good evening po, Sir Del Monte, bati ni Adeline. Binasa niya ang name tag ng guard. Good evening po, ma'am. May I have your full name please? Adeline Navarro po. Tugon niya. Adeline Navarro. Saglit lang po ma'am ha. Hanapin ko lang po sa list ang name nyo. J.K.L. Check ko lang po yung sure name nyo. Please wait for a while. Sabit ni S.G. Del Monte. Actually, you don't need to check it na Manong. She's my date tonight. Hindi mo pa ba kami papapasukin? Sa'yo na rin ang galing na kanina pa kami hinahanap ni Papa. Question ni Jacob. He's tapping his feet on the ground. Naiinip na siya. Kumunot ang kanyang noo nang makita niyang nagpabalik-balik ng pagbuklat sa listahan ni S.G. Del Monte. Adeline Navarro nga po ano? Pag-uulit ng gwardyang si Del Monte. Kunot na noo ang noo niya at tumakto siyang nahihirapang maghanap ng pangalan ni Adeline. Opo, may problema po ba? Nagtatakang tanong ni Adeline. Ma'am, sorry po, hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob. Wala pong pangalan niyo sa guest list. Pasensya na po. Lungkot-lungkutang sabi ni SG. Nagpanting ang tenga ni Jacob sa kanyang narinig. Give me that. Jacob ordered. Hindi po pwede sir, tugon ni SG Del Monte. Jacob, hayaan mo na. Uuwi na lang ako. Wala namang kaso sa akin. Ngumiti ng peke si Adeline. Hinawakan sa braso si Jacob. No, Adeline. You're not going anywhere until the party is over. Jacob yelled. Pumikit siya at nagmulat din ng mabilis. I'm sorry Adeline kung nasigawan kita. Hindi kita maintindihan eh. Paanong wala lang ito sa'yo? You will not bother yourself to go here if no one invited you. Hindi ako papayag na umuwi ka. Look at you. We spent time to prepare for this. I spent a fortune on that dress. Dito ka lang sa tabi ko. Sabay tayong papasok sa loob. Walang maiiwan. Aniya habang nakatitig sa mga mata ni Adeline. Umugong ang bulungan sa paligid. Nilingon muli ni Jacob si S.G. Del Monte. Give me that list or else you will become unemployed, he said calmly. Sir Jacob, hindi po talaga pwede. Mas lalo po kong malalagi sa alanganin kapag sinuway kong utos nila, wika ni SG. Nanilog ang mga mata ni Jacob. Sinuway? Ang utos? Nila? He smirked. Ang kanyang maamong muka ay biglang naging mabagsik. Dumating ang isa pang gwardya. May dala siyang duplicate copy ng listahan ng guest. Pinalipat niya ang mga taong nakapila sa kabilang tabi. Hindi pa rin humuhupa ang bulungan sa paligid. May iba pang nagve-video ng kaganapan. Jacob, hayaan mo na. Okay lang ako. Promise, okay lang talaga ako. Huwag mong paginitan si Sir Del Monte. Hindi naman siyang gumawa ng listahang yan eh.
At saka ginagawa niya lang naman ang trabaho niya. Please Jacob, tama na. Pumasok ka na sa loob. Magko-commute na lang ako pauwi. Kalmadong tura ni Adeline. Tinignan ng masama ni Jacob si Adeline. Ang problema sa'yo, masyado kang mabait. Stay here or else I'll make you pay for that dress of yours. Inis na sambit ni Jacob. Muli niyang tinignan si SG Del Monte. Ibigay mo sa akin ang listahan yan kung ayaw mo pulutin ka sa ospital. Banta ni Jacob. Nangangatal ang mga kamay ni SG habang inaabot niya kay Jacob ang listahan. Halos mapunit na ang papel ng buklatin ito ni Jacob. Nang hindi niya nakita ang pangalan ni Adeline ay mabilis niyang pinunit-punit ang guest list. Sir Jacob, bulalas ni SG Del Monte. Maya-maya pa'y lumapit si Jacob sa isa pang gwardya na naka-duty. Hinablot niya ang hawak nitong listahan at walang pagdadalawang isip na pinunit-punit din yun. Nalaki ang mga mata ni Adeline sa ginawang yun ni Jacob. Napatakip siya sa kanyang bibig, ang kanyang dalawang kamay. OMG, he's so cool. Ano kaya feeling na mahalin ng isang Jacob Lee? Sambit ng isang dalagang guest. Oo nga, grabe. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Mukhang mahal nga niya si girl. Swerte naman niya. Komento ng isa pang dalagang bisita. Everyone, listen. Pwede na kayong pumasok sa loob ng mansyon. Lahat kayo imbitado ko na. Huwag niyo nang pansinin ng dalawang gwardyang to. Anunsyo ni Jacob habang nakalipa ang kanyang dalawang kamay. Jacob, baka magalit sa'yo si senyor. Nag-aalalang sabi ni Adeline. Hinapit ni Jacob ang bewang ni Adeline palapit sa kanya't pagkatapos ay inakbayan ito. Makinig kayong lahat. Sa oras na marinig kong pinag-uusapan yung babaeng ito at hindi ka nais-nais ang aking narinig, mananagot kayo sa akin. She's Adeline Navarro. She's my future girlfriend and future wife. Anunsyo ni Jacob. Napatitig si Adeline sa lalaking katabi niya. Wala siyang ibang makita sa mukha ni Jacob kung hindi sinseridad. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso kasabay ng nakakabinging katahimikan. Wala siyang makita kung hindi mukha ni Jacob. Shit! Sobrang sweet ni Mr. Jacob. Sayang, tika na siya pero willing ako mag-abang. Ani ng isang morenang babae. Ako rin, willing ako maghintay. Willing akong pumila. He's a walking green flag. Wika naman ng isang mestisang babae. Nagtakbuhan papunta sa loob ng mansyon ang mga nakapilang bisita kanina. Nagpalupagi sa sahigang dalawang gwardya. Namumroblema na agad sila dahil siguradong sila mawawalan sila ng trabaho dahil sa nangyari. Tiningnan ni Jacob ang dalawang gwardya. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa inyo. Hindi kayo mawawalan ng pagkakakitaan. Paniniguro niya. Mabilis na tumayo ang dalawang gwardya at yumuko sa harap ni Jacob. Maraming salamat po, Sir Jacob. Maraming salamat po. Sabay na sabi ng dalawang gwardya habang naluluha. Tumayo na kayo dyan. Hindi ako Diyos para luhuran niyo. Ayusin yung pagmumukha niyo. Huwag kayong umiyak sa harap ko. Ang lalaki ng katawan niyo tapos mga iyakin kayo. Ayusin niyo sarili niyo at gawin niyo ng mabuting trabaho niyo ngayong gabi. Magbantay kayo dito sa labas. Mamaya'y maghahalinhinan kayong kumain sa loob. Ani Jacob habang inaabot ang kanyang cellphone sa dalawang guard. Kumulat ang noon ni SG Del Monte. Sir Jacob, binibigyan niyo po kami ng cellphone? Napatawa si Jacob sa sinabi niya ni SG. Save your number here. Kapag inalis kayo ni Papa sa serbisyo, tatawagan ko kagad kayo. Keep your line open, okay? Ngumiti ang dalawang gwardya. Maraming salamat po talaga, Sir Jake. Hindi pa rin po kayo nagbabago, ani SG Del Monte. O siya, sige na. Tutuloy na kami ni Adeline sa loob, ani Jacob. Napatingin siya kay Adeline nang kulbitin siya nito. Napatitig siya rito na kumukurap-kurap ang mga mata nito. Jake, ang palayaw mo? Tanong ni Adeline. Sinampal ni Jacob ang kanyang sarili. Namilog ang mga mata ni Adeline dahil sa kanyang ginawa. Bakit mo sinampal ang sarili mo? Gulat na tanong ni Adeline. Sinalba ko lang ang kaluluwa kong patay na naman sa'yo. Muntik na ako mahimatay. Huwag kang maganon-ganon. Natutulala ako sa ganda mo eh. Ani Jacob. Tumaas ang kilay ni Adeline. Anong ganon-ganon? Ginaya ni Jacob ang ginawa ni Adeline kanina. Nagpapi-eye siya at nagpout ng labi. Nagpigil ng tawa si Adeline. Lalong pumula ang pisngi niya. Hindi dahil sa blush on, kung hindi dahil sa kilig. Papasok na sana sila sa loob ng mansyon. Nang biglang marinig ang boses ni Don Michael. Both of you, get out of my house.
Don Michael shouted at the top of his lungs. Papa, anong? Hindi nakalista ang pangalan ni Adeline sa guest list. Hindi pa ba malinaw yun sa inyo? Bakit kailangan niyo pang gumawa ng iskandalo sa mismong pamamahay ko? Gigil na tura ni Don Michael. Tumawa ng pagak si Jacob. Papa, ikaw mismo nag-imbita kay Adeline. What is going on? All of a sudden, hindi na siya invited. Aniya, Jacob Lee, kung gusto mo masaksihan ng engagement party ng kapatid mo, iwan mong babaeng yan sa labas ng mansyon. Sabi ni Don Michael. Ang kaliwang kamay ni Jacob ay nilagay niya sa kanyang bewang, habang ang kanang kamay naman niya ay nagkakamot ng itaas na parte ng kanyang labi. Hindi ko iiwan si Adeline. Tell me, Papa, bakit nagbago biglang pakikitungo mo sa babaeng gusto ko? Dahil ba na-realize mong mahirap lang siya? O dahil may anak na siya? Seryosong tura ni Jacob. Umiling si Don Michael. Jacob, tama na. Papa mo siya. Hindi mo dapat siya pinagsasalitaan ng ganyan. Okay lang naman ako eh. Uuwi na lang ako para wala ng gulo. Pumasok ka na sa loob. Sambit ni Adeline. Hinawakan niyang kamay ni Jacob na nakahawak sa bewang nito. Inalis ni Jacob ang pagkakahawak sa kanya ni Adeline. Jacob, wag na matigas ang ulo. Narinig mo naman ang sinabi ni Adeline, hindi ba? She's okay with it. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Aya ni Don Michael. No, Papa. Hindi ako papasok sa mansyon na yan nang hindi ko kasama ang date ko. Giit ni Jacob. Tell me, Papa. Si Cynthia bang may kagagawa nito? Si Lennon ba? Alam kong gustong-gusto mo si Adeline. Her personality, her skills, and wit and all. Out of the blue ganyan ka na sa kanya? Ano bang rason mo, Papa, ha? Lumakad palapit kay Jacob si Don Michael, ngunit lumakad naman ito paatras. Iho, hindi ko pwedeng sabihin sa iyong rason ko. Ikaw lang ang inaalala ko. Intindihin mo naman si Papa. Ginagawa ko to para sa'yo, ani Don Michael. Tumawa ng malakas si Jacob at pagkatapos ay biglang nagdilim ang kanyang mukha. Paano kita maintindihan kung hindi mo naman sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Sarkastikong wika ni Jacob. Pinisil ni Adeline ang braso ni Jacob at pinandilatan niya ito ng kanyang mga mata. Jacob, tama na, bulong niya. Tumikim si Don Michael. It's getting late. Kung ayaw mo makinig sa akin, kung ayaw mo sundin ang mga sinasabi ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Aniya, kinuha ni Don Michael ang kanyang cellphone at tinawagan ng head ng security. Makalipas ang 3 minuto ay napuno na ng security ang entrance at palibot ng mansyon. Huwag niyo nga hayaang makapasok ang babaeng yan sa pamamahay ko. Kung ipipilit pa rin ng anak ko na isama siya sa loob din, don't let him in. Utos ni Don Michael bago tumalikod kina Adeline at Jacob. Papa, you can't do this to me. Hindi mo rin to pwedeng gawin sa general manager ng isa sa mga restaurants mo. Sigaw ni Jacob. Muling humarap si Don Michael sa dalawa. Sino may sabing empleyado kong babaeng yan? She's fired, effective today, Don Michael declared before he walked away. Napaupo sa sahig si Adeline matapos niyang marinig ang sinabi ni Don Michael. Adeline, yumuko si Jacob at tinawakan ito sa balikat. Tumingala si Adeline kay Jacob. Anong nagawa ko, Jacob? Bakit bigla na lang nagalit sa akin si Senyor? Bakit bigla na lang niya akong sinibak sa trabaho? Mag-uumpisa pa lang ako, Jacob. Mag-uumpisa pa lang. Nangihinang sambit ni Adeline. Niyakap ng mahigpit ni Jacob si Adeline at tinapik ang likod nito. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko kung anong punot dulo nito. Humagulhol na ng iyak si Adeline. Wala siyang matandaang ginawa niya nang masama si Senyor. Maya-maya bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Jacob, hindi kaya? Aniya. Binitawan ni Jacob si Adeline at tinitigan ito sa kanyang mga mata. What are you thinking, Adeline? Jacob asked with full of curiosity. Hindi kaya alam na ni Senyor ang totoo kong pagkatao ng anak ko? Nahihintakutang wika ni Adeline. Hindi nakagalaw si Jacob. Paano niya aaminin kay Adeline na matagal nang alam ng kanyang papa ang tungkol kay Noel? No, Adeline, imposibleng yun ang rason niya. Ani Jacob. Wala na ako maisip na dahilan, Jacob. Sabi ni Adeline. Inalalayan ni Jacob si Adeline para makatayo. Naglakad sila palabas ng gate ng mansyon. Si Cynthia, si Lennon. Posibleng siniraan ka nila kay Papa kaya siya nagalit sa'yo. Hula ni Jacob. Umiling si Adeline. Sa maiksing panahong nakasama ko si Senyor, medyo nakilala ko na siya. Hindi siya basta nagpapaniwala sa mga sabi-sabi, Jacob.
Imposibleng yun ang dahilan. Imposible, aniya. So you're thinking na kaya ganito sa'yo si Papa ay dahil itinago mo si Noel kay Lennon at sa buong pamilya namin sa loob ng 7 taon? Tanong ni Jacob. Tumango si Adeline. If that's the case, bakit hindi niya magawang sabihin sa akin? I remember him saying na akong inaalala niya. I don't think it's about Noel. Hinuha ni Jacob. Siguro gusto niyang layon mo ko dahil nga alam na niyang may anak na kami ni Lennon. Yung sigurong pinupunto niya, Jacob, ani Adeline. Bakit niya hayaang matuloy ang engagement ni na Cynthia at Lennon kung yun nga ang inaalala niya? Tanong ni Jacob. Hindi nakaimik si Adeline, naging siya'y napaisip din. Bumuntong hininga sa Jacob, napatingin sa damit at ayos ni Adeline. Bigla niyang kinuha ang 2 kamay nito at sinayaw ito na para bang may naririnig siyang musika. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Adeline. Sinasayaw ka? Pilosopong tugon ni Jacob. Pilit inalis ni Adeline ang pagkakahawak sa kanya ni Jacob pero nabigo siya. Tumingala ka, pagmasdan mong kalangitan. Ang ganda, hindi ba? Bukod sa bilog na buwan, kitang-kita ang ningning ng mga bituin. Sambit ni Jacob habang sinasayaw si Adeline. Huminga ng malalim si Adeline bago tumingala sa langit. Ang ganda nga, bulong niya. Pero mas maganda ka, sinserong wika ni Jacob. Natigilan si Adeline. Ilang minutong katahimikan ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Huwag na muna nating isipin si Papa. Ako nang bahalang umalam kung bakit siya nagalit sa'yo. I-enjoy na lang natin ang gabing ito, sabi ni Jacob. Nakatitig siya sa mukha ni Adeline habang nakatingin naman ito sa mga bituin. Hindi ka na ba talaga papasok sa loob ng bahay niyo? Tanong ni Adeline. Hindi na, mabilis na tugon ni Jacob. Hindi ka ba natatakot na baka lalong magalit sa iyong papa mo? Hindi ba kumpletong ang kanya doon? Sigurado akong hahanapin ka nila, ani Adeline. Mas natatakot akong iwan ka mag-isa. Hindi mapapanatag ang loob ko kapag hinayaan kitang mag-commute pa uwi sa bahay niyo. Ipinagkatiwala ka sa akin ni Noel kaya hindi kita pababayaan. Sagot ni Jacob, muling bumilis ang tibok ng puso ni Adeline. Napalunok siya ng sunod-sunod nang makaramdam siya ng bigla ang init. Tara na, aya niya. Mamaya, nag-enjoy pa akong isayaw ka. Nakangiting sambit ni Jacob, napangiti si Adeline. Wala namang tugtog eh. Mukha tayong mga tanga rito, aniya. Okay lang maging tanga, maisayaw lang kita, sabi ni Jacob. Dumali na naman. Natatawang sambit ni Adeline. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Natatawang wika ni Jacob. Sus, bolero, ani Adeline. Aray, mabilis na huminto sa pagsayaw si Jacob at agad na tiningnan ang paa ni Adeline. Natapakan ba kita? Tarantang tanong niya. Hindi naman, medyo masakit lang ang mga paa ko. Mahinang tura ni Adeline. Nalaki ang mga mata ni Jacob na makita niyang dumudugo ang mga paa ni Adeline. Dali-dali siyang nagtatakbo papunta sa kanyang sasakyan para kumuha ng first aid kit. Jacob, saan ka pupunta? Sigaw ni Adeline. Dahan-dahan niyang inalis ang high heels na suot niya. Kaya pala masakit, napasigaw siya nang tanggalin niya to. Aray! Napatingin si Adeline sa tumatakbong si Jacob. Bakit sobrang gentleman niya? Bulong niya. Sorry, medyo natagalan. Hinanap ko pa kasi itong first aid kit ko sa loob ng sasakyan. Buti na lang at lagi ako may dalang ganito, ani Jacob. Natagalan? Ang bilis niya nga eh. Muntik pa siyang madapa sa pagmamadali. Isip-isip ni Adeline. Nilinis ni Jacob ang sugat sa magkabilang paa ni Adeline at pagkatapos sa kanya nilagyan ng band-aid. Sana mabawasan itong kirot, bulong niya. Salamat Jacob, sabi ni Adeline. Pagtunghay ni Jacob ay nagkatitigan sila ni Adeline. Pilit niyang nilalabanan ang sinasabi ng kanyang isip. No, hindi ko hahalikan si Adeline. May respeto ako sa kanya. Hihintayin kong sagutin niya na muna ako kaya manahimik ang isip ka. Kastigon niya sa kanyang sarili. Tumikim si Adeline. Okay na ako Jacob. Maraming salamat. Nahihiya niya sabi. Huwag kang mag-thank you. Kasalanan ko naman kung bakit ka nagkasugat ng ganyan. Sorry ha. Tura ni Jacob. Ha? Hindi mo naman to kasalanan. Ako naman ang nagdesisyon na isuot ito eh. Sinabi mo naman sa akin na kung hindi ako komportable ay pwede ko namang hindi ito isuot. Sabi ni Adeline. Not that, napansin ko na kasi sa bahay niyo pa lang na hindi ka komportable sa paglalakad. Pero binaliwala ko tapos sinayaw pa kita kanina. Ani Jacob. Nalaki ang mga mata ni Adeline na bigla siyang binuhat ni Jacob habang dala nitong kanyang sapin sa paa.
Hoy, ibaba mo na ako. Kaya ko naman maglakad. Malapit lang naman ang kinaroroonan ng kotse mo dito eh, sabi ni Adeline habang nagpupumigla sa pagkakabuhat ni Jacob. Stay still, mas mahihirapan ako kapag ganyan kakagaslaw. Wika ni Jacob. Sorry, nahihiyang tura ni Adeline. Lingid sa kaalaman ni na Adeline at Jacob na kinukuhanan sila ng video ni Junie. Ngayon ko lang nakitang ganun si Sir Jacob sa babae. Nakangiting sabi ni Junie. Napawi ang ngiti niya nang maalala niyang tungkol sa pinag-usapan ni na Adeline at Jacob kanina. Kailangang malaman yun ni Sir Lennon. Bulalas niya. Tatakbo na sana si Junie pabalik sa loob ng mansyon nang bigla siyang pigilan sa balikat ni Jacob. Minamanmanan mo ba kami ni Adeline, Junie? Marahang nilingon ni Junie si Jacob. Pinagpawisan siya ng malalamig nang makita niya kung gaano kadilim ang aura nito. Sir Jacob, nautal na sabi ni Junie. Ano nga bang dahilan ni Senyor kung bakit bigla ng pagbabago sa pagtingin niya kay Adeline? Ano ang gagawin ni Junie ngayong nahuli siya ni Jacob? Maipaalam pa kaya niya kay Lennon ang mga nalaman niya sa naging usapan ni Jacob at ni Adeline? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.